And ito nga ang toy na re-review natin for today. This is the YOLO Park Despicable Me 4 Mega Minion Dave. Now, bago tayo mag-start sa re-review nating toy, special shoutout muna sa YOLO Park for sending this toy para review natin dito sa channel natin. Once again, thank you so much YOLO Park for sending this. Now, pag binili natin siya, ganitong klaseng packaging ang meron siya sa harap and sa likod and sa gedli and sa kabilang gedli and sa ibabaw and sa ilalim. Now, pag na-open natin dito si Dave, makukuha mo natin dito yung cardboard ng YOLO Park na may mga QR nila for their customer support. And we have here yung pinaka-manual ni Dave. And moving right along na naka-clamshell pa dito si Dave. So right now, i-unclam na natin yan. Yan, nandito na lahat ng mga parts niya. Sige, assemble na natin si Dave. Base, yung dalawang paa ni Dave. Itong part na to. So maganda dito. Dito dyan sa square, sa last one. Yan, buo na natin si Dave. Then itong pinaka-stand niya, pwede natin siya ngayon ilagay. Yan. Lagay natin yung hands niya. Left hand. So meron pa tayong mga natirang accessories dito, which is, nandito yung kanyang banana. Yan. Yung kanyang banana. And then may mga naiwan pa mga alternate eyes. And maganda yata palitan natin yung mata ni Dave. Para mapalitan natin yung eyes niya, pop off nyo lang naman yan. And then, kakabit natin to. Yan! You know? Yan yung banana. Pwede natin yan ilagay dito sa loob. Yan. Oh, di ba? May secret pocket dun si Dave. Now, check muna natin yung details dito ni Dave. Yan ang itsura niya. Yan. May zipper pa dito ha. Tsaka yung zipper niya guys, molded siya. Hindi siya yung sticker lang. Akala mo sticker lang. Pero pag kinapa mo siya, kakapa mo talaga na molded siya. Pero yung nandito sa stand niya, sticker na lang yan. Okay. Yan ang details ni Dave. Para sa kanyang articulation, sa mata, wala. Yung pinaka-arms niya rito is wired. Pwede siya ma-articulate sa position na gusto mo. And yung isa pa niyang gimmick dito, yung mouth niya, napapalitan yan. Yeah, pwede siyang nakangiti ng ganyan. Or or smile. Yan. Yan yung mga options para doon sa mouth niya. Yan, nakaganyan si Dave. Pinakapaa niya is articulated din. Back kick ng ganyan, high kick na ganyan. And also articulated din yung pinakapaa niya dito na ball jointed siya. So may swivel siya and back and forward ng ganyan. Galing ha. Na-articulate pa nila tong paa na to. And yung isa pang gimmick dito ni Dave is pag tinayo mo siya dyan sa stand niya, pwede mo rin siyang ma-spring ng ganyan. So hindi siya bubble head yung parang mga nasa car. Hindi ganun kasi hindi doon yung pinaka-spring niya. Ang pinaka-spring lang niya is yung up and down lang niya. Pag pinipress down mo lang siya ng ganyan. Now, para sa height ni Dave, hindi natin sasama yung stand niya. Ang height niya is around 5 inches. Malaki-laki din sila. Eh maganda niya, i-compare pa natin siya sa iba pa nating toys tulad ng ating YOLO Park din na si Optimus Prime, YOLO Park AMK series na si Bumblebee, YOLO Park AMK mini series na si Grimlock, Super Mario Bros na si Bowser, Godzilla X Kong na si Kong, and our Hammond Collection T-Rex. So yan ang ating height comparison. If you are planning to buy Dave ng YOLO Park, ang price range niya is around 800 up to 1,200 pesos. Depende na lang again kung saan market kayo makakuha ng specific copy ninyo. There you have it now guys. Ito na ang ating YOLO Park AMK series Despicable Me 4 Mega Minion Dave.
What do you think of this Minion? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, I think I'll pass for this one kasi hindi naman ako nagko-collect ng mga Minions. Pero if you are into collecting cuteness, oh, definitely isasama mo to sa collection mo. And lalong-lalo na kung may mga ibang Minions collection ka na rin, I'm sure na maganda tong maging addition sa collection mo. Especially na meron silang mga stand. I think baliktad pa yata yung pagkakabit natin ng stand. Baliktad nga. Kasi imagine niyo kung makukumpleto nyo yung mga collection nyo from Despicable Me 1, 2, 3, and then eto na, another movie na naman sa kanila. I'm sure magandang idagdag itong line ng YOLO Park ng mga Minions sa collection mo. Overall, hindi naman ako nahirapan magbuo sa kanya. Actually, kahit mga bata, kaya nilang buuhin ito. Super simple lang ng mga gimmick niya dito, and kahit papaano, nag-include pa sila ng mga accessories dyan. I think enjoyable itong figure na ito.